Network Entertainment. One, two, three. Yeah, welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama nyo pa rin po Makoy Pari, your showbiz bro, yung corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kasama natin sa episode na to, si Deadpool. Hi Deadpool! Oy, hello. Hello po, ako si Deadpool na mahirap. Ako si Deadpool. Parang Yeah. kasi yung topic natin ngayon guys, parang mas makaka-relate tong character na special guest natin ngayon. Si Karak, totoong tawa ko. Totoong tawa ko. Yun nga, itong special guest natin, parang the best resource person to para sa topic na to. Kasi, Deadpool, ang gusto nating pag-usapan ngayon, yung putok na putok ngayon sa social media, yung laban na, yung nangyaring lumabas na viral video between doon sa security guard ng SM Mega Mall, saka yung Sampaguita girl. Pero teka, Deadpool, magpakilala ka muna para mas makilala ka nila. Sino nga ba si Deadpool? Ba't nandito ka sa Machong Chismisan? Hello po. Opo, salamat po. Ako po si Deadpool. Humingi lang po ako ng kaunting tulong mula sa inyo. Joke lang. Ako po ay ako po isang komedyante mula sa Santa Ana, Maynila. Isa po akong assassin, aka umaasa sa asin. Tapos ako po ay nag-training ng pagiging assassin sa TESDA. Andito ako kasi may course na ba sa TESDA ng assassin? Oh, men, meron. Kaso dapat elite ka, elite. Ay, late. Oo, lagi kang late. Tapos Habang buhay ka nga magiging mahirap niyan pag lagi kang late lang niya. yun Ay, yung nako. goal, yun yung goal. Yun yung goal. Assassin. Pero yan, Deadpool, again, kailangan namin yung expertise mo sa topic na to. Yun nga, tungkol sa kahirapan tong topic na to. Mahirap laban sa mahirap. Deadpool. Yun nga, oo. Ang ganda. Para dun sa mga hindi nakakaalam, Ang guys, ganda meron kasi nag-viral na video na merong isang security guard ng SM Mega Mall na may sinita na Sampaguita girl na bata. At alam mo, Deadpool, napakasaya ko na na medyo na late tayo ng ilang araw na bago natin na pag-usapan tong topic na to. Kasi feeling ko, kung pinag-usapan natin tong topic na to, the moment na lumabas yung video na yun, ibang-iba yung take natin dito sa topic na to, no? Pero Oo. dahil medyo late tayo dito sa usapan na to, ang daming lumabas na bagong details. Tama ba? Parang inaabangan ko anong bago ko matututunan bukas eh. Ano yun natin yung timeline? Ano yung latest ngayon na lumabas? Diba yung latest ngayon na lumabas? Di, Ano daw huwag siya? muna yung latest. Hindi siya- Doon muna tayo sa simula. Ay! Para Simula para muna maayos sa yung timeline. simula. Masisira yung timeline ng usapan natin eh. So simulan natin muna sa pinakasimula. So yung sa pinakasimula, Sige. may isang elementary school student na sinita yung security guard Oo. ng SM na pinapali sa Mukhang harap ng elementary SM. school student. Never na. Oo. Ng isang security guard. Ng isang security guard. Diba? Oo, tama. Oo. Tapos nakuha sa video na may music na May music kinukuha ba? yung niya, yung music sampagita ba? niya. May music kaya nga nakakaantig eh. Oo. Hinila yung tinitinda niya sampagita, tapos itong si ate yung nagtitinda, hinampas ni ate yung tapos hinampas ni ate yung security guard ng nung natira sa sampagita niya. Oo, pre. Oo. Pang stuff ng yun eh, no? Stuff ng mga drama special sa ABS-CBN. Oo. Oo, parang nanood ng behind the scenes ng maalala mo kaya. Yung mga tipong nagtitinda lang po ako ng sampagita ng hinablot ng malupit na security guard ang aking sampagita. Oo, pag nasa pag nasa maalala mo kaya si Mon Confiado yung yung security guard. Oo, pre. Malamang at ang malupit, yun nga, lagi ko sinasabi, idol ko yan si Mon Confiado, pre. Yan ang isa sa paborito kong aktor. Yan ng pag kailangan niyang mag-security guard,
talagang mag-i-immerse niya yung sarili niya na maging security guard o kailangan niya maging taong grasa sa isang scene. Talagang magiging taong grasa siya ng mga ilang araw. Talagang in full character yan. Method, Ikaw, no? pre, sino sa tingin mo yung Sampaguita Girl pag ginawang maalaala mo kaya to? Ano, sino bang walang trabaho ngayon? Kahit sino taga GMA. Bakit pag wala trabaho Oo. taga GMA? Gago to. Kasi ang weird nung nawala ABS, dumami ABS eh. lahat ng palabas sa GMA, taga ABS-CBN yung bida eh. Pero lang kay may Ilonggo girl. Hindi ko nga alam yung pangalan na. Si ano? Malamang si Jillian Ward. Jillian Ward yun, Deadpool. Jillian Ward? Oo, dating child star oo. yun. Dating child star. Oo, crush ko siya dati nung bata pa siya. Bata pa rin ako nun. Nung anak pa siya ni nung anak pa siya ni Ding Dong sa Kanimarian. Yun yung role niya dati. Siya yung anak ni Ding Dong sa Kanimarian. Ganun ba? Hindi siya pwede kasi mestiza siya. So malamang yan sina Nadine o kasi Catherine. Kasi o kaya si yung gaganap sa Pepsi Paloma si Red Bustamante. Hindi ko kilala yan eh. Taga GMA ba yan? Hindi, mas malupit pa yung sa taga GMA, walang channel yun. Oo nga. Siguro, sige. Wala na rin namang maalaala mo kaya malaya tayong maghanap ng casting. So ito, sige pre. Ikaw Deadpool. Nung una mong napanood yung video na may isang nagbebenta ng Sampaguita, tapos inapi nung malupit na gwardya, based dun sa unang panood mo ng video, ano yung naramdaman mo? Ako, nakarelate ako kasi kami may hirap. Mortal na kaaway namin yung mga security guard. Oo. Hindi ko maintindihan. Mas mabait pa sila sa pusa kaysa sa kapwa nila tao kapag mas mahirap. Yung pusa pinapakain nila eh. Yung tinataboy nila yung mahirap. Oo. Pwede ba pakainin mo na lang ako ng pagkain ng pusa? Diba? Pero yun, predispose ka kasi na talagang magalit sa guard kasi yung guard, lagi kanyang lalapitan para pigilan kung ano yung ginagawa mo. Diba? Kaya, nung nakita ko yung video, lalo na, hindi, trabaho niya yun eh. Diba? Yun nga. Siguro yung extent lang. Kahit siguro sino sa atin, pag may nakita tayo na sobrang mahal na, pasikat sa trabaho niya. Oo, Jollibee. Bida-bida. Bida-bida. Pero na lang kung mascot ka, trabaho mo yan. Pero yun ba? Security guard ka. Diba? Mascot ka, no? Huwag kang bida-bida dyan. Masyado kang bida-bida. Nalungkot na lang si Jollibee sa gilid. Ba't nagmumukmuk yun si Jollibee nakangiti pero nakayuko? Hindi, tsaka diba, ewan ko kung naranasan mo to, nang high school ka pa, tapos naka-uniform ka, tapos sinubukan mong pumasok sa mall. Tapos pinigil ka ng security guard kasi alas 3 pa dapat bago, diba? Naranasan ko yan sa Grand Central. Sa Grand Central. Grand Central? Oo. Meron pa ba nun? Ano na siya? Kakabukas lang niya ulit Grand Central pero SM na. Nasunog yung Grand Central dati, mga 10 years ago. Oo nga eh. Yung mga nasusunog na mall na yan. Din yan. Nasusunog sila pag wala nang pupunta sa kanila no? Oo, totoo. Expect mo na na parang medyo konti na yung tindahan dito. Siguro mga in 2 years time masusunog na tong mall na to. May timeline yan eh. Una yung lugi, and then para makabawi, expect mo na masusunog yung mall. Yan yung timeline ng mga mall, diba? Ayun nga. Pero balik tayo dun sa diba? Yun yung ako yun yung pinampihan ko, yung bata agad kasi, yung babae agad kasi, diba nga, bias ako. Yung sasabihin ng puso mo eh. Yun yung sasabihin ng puso mo. Ikaw ba? Hindi ako Ikaw ba? Ako kasi parang, sa social media, parang may ilang beses na ako napaso sa social media na parang kung ano yung initial reaction mo, expect mo na after a few days, posibleng mabaliktad yan. So parang, kahit pa paano, naawa din ako sa guard. Iniintindi ko yung guard kung bakit siya umabot doon.
Pero para sa akin, never mong ma-justify yung paninira niya ng ano, yung paninira niya ng Mm. nung paninda nung Sampaguita Girl. Doon lang naging off sa akin. Ini-expect ko na kupal yung bata eh. Kasi ang dami mo nang nakita. Ikaw, dead Oh. poor ka pare, di ba? Mm. Ang daming katulad mong poor na kupal sa mga guard. Agree Ayun ka ba nga, sa akin doon? oo. Kasi, yun nga, yung madalas yung guard yung nag-i-impose ko ano yung gusto nung may-ari ng lupa, may-ari ng bahay na pinapasok mo, yung ano, may-ari ng yung may-ari ng school, yung admin ng school, di ba? Oh. Ang Oh. ano ko, ang confession ko, mas nauna kong nabasa, nakita yung pagsusori ng SM kaysa doon sa video mismo. Ay, Nung oo. nakita ko yung SM, saka ako, ano ba 'to nangyayari? Tapos nakita ko nga yung ginawa nila doon sa, nakita ko sinisante nila yung guard. Siyempre ako, nag-alala ako kasi, yun, pag may narinig kang sinisante, isipin mo agad, hala, kawawa naman to, nawala ng trabaho. Diba? Totoo, May totoo. kalaban na akong mga hold up, diba? Parang, Lalo na security guard, no? May access sa baril yun, no? oo, kaya batuta. Oo. Pag may nakita ka ng hold up tas gamit niya arnis, malamang tanod yung security guard. Ang pangit na naman mo hold up ka gamit mo, harness. Kaya na akin Diba? ang wallet mo, kung hindi, ampasin kita. Ganun siya, oh, parang ginagawa niya tsako. Oo, pare, yung ano, yung pumupwesto pa ng malupit, no? Yun ang mahirap doon, tangina. Oh. So yun, nawa ko sa security guard, binasa ko. Tapos nung nakita ko yung ginawa niya, parang, ay, ano, ano yung PR yun? PR. Oo, Siguro kung hindi siya na videohan ba, ano lang yun, normal na araw lang yun para sa kanya. ang Pero tawag na sa kanya videohan. Tuesday lang, no? It's just a Oo. Tuesday. Kaya dapat talaga kapag may ginagawa kang mali, di ka nagpapahuli. Check mo muna Tama kung ba may yan? video o wala, Tama ba no? yan? Pero, Ayun. eto, ano yung Oo. say mo? Mukha bang na-set up ba si Kuya Guard? Kasi, parang napaka-random na merong naka-video kagad nung mga time na nangyayari yun. Pwede kasing ano eh, kanina pa sila nag-aaway. Alam mo yan? Exactly. Pwedeng kanina pa sila nag-eksena. Tapos meron ng isa nakita, hala parang mali yata to. So bibidyohan niya na. Sayang yung content eh. Oo, Baka pare. sumikat siya, Views sumikat. yan, views. Tapos nung nakita na nung security guard, syempre pag alam mo 'yon, pag may naka-video na sa'yo, Mm. agitated ka na din kasi dapat matapos na 'to, ayoko sumikat. Oo, tama. Ayun, na ano na siya, nawalan na siya ng control. Hindi naman ano eh. Siguro nawalan na sila pareho ng control dun sa sitwasyon kasi binidyohan sila. So Oo, they na enacting na nila yung role nila, 'di ba? doon na sila Siyempre yung nagkagalit. guard nag-aalala. Pag Oo. pinakita na wala siyang kwenta, ano siya din eh, kahit anong gawin niya dun, si Santi siya eh. Talo siya, no? Talo. Oo. Oo, wala siyang gawin. Pag ano, pagagalitan siya, malamang matanggal pa siya. May ginawa siya, ganun din. Di Delikado ba? pa rin. Yun yung ano, Mm. yun nga yung sinasabi mo. Maganda yung sinabi mo kahit saan tignan, talo siya doon sa angulo na yun. Pero ito yung Oo. plot twist, pre. Mababago ba Yung yung unang plato. mababago ba yung opinion mo kung malalaman mo or nabago ba yung opinion mo na na nung una 'di ba sinasabi grade school student. Kasi yung uniform niya Oo, pang grade school eh. Eh kaya lang pang grades. lumabas yung mga ano eh, yung mga report na putang ina una nga 18 lang eh. Tapos eventually naging Mm. 22 years old si ate girl. Mm. Mm. Mababago ba yung opinion mo do sa buong senaryo nung pag nalaman mo na 22 anyos na si ate girl? Ako hindi. Kasi trabaho yun eh. Hindi Alam mo yun? Di ba kasi yung dati? laban nila Oo. pre, nagiba yung sitwasyon eh. From ano ba yung tamang term? From an adult laban sa isang yun nga Bata. minor de edad. Ngayon naman, adult Pinag- to adult yung laban. Kasi ang pinaglalaban ng Mm. karamihan dati,
Bata yan eh. Hindi mo mapagsasabihan yan ng tama o mali. Hindi niya na alam kung ano yung tama o mali. Kasi ang ginagawa nga, nanlilimos, saka nagbebenta ng Maganda yan, nagbebenta Oo, ng yung sampagita dun sa harap. sampagita. Pero ito pre, kung 22 anyos siya at sinabihan ka na bawal dito, Bawal yan, oo. dapat alam mo na bawal doon. Nagde-defy ka na ng rules pag ganun. Mm. Siguro ako personally pag may nagbebenta sa akin ng sampagita, Oo. hindi ako nakakabili kasi mas mahirap pa ako sa kanya eh. Ngayon, buti nga ikaw may binibenta ka eh. Ako, diba? Nanghihingi lang ako eh. Makungulimbat na lang ako dyan. Uy, pero ano, fan ako ng ano, Hindi, pre sige. ah. Pero Fan ako ng sampagita. na- Bumibili ako lagi ng sampagita sa Ayala, sa may Buendia, pagbaba mo ng Skyway. May suki ako na matanda dun eh. Bumibili ako lagi ng oo. sampagita dun eh. Yun, oo. Ang ano ko nga, may kaibigan ako si Binbo na Agua. Hindi na siya bumibili ng air freshener. Bumibili na lang siya ng sampagita tsaka kampupot. Kasi yun lang, pampabango din ng sasakyan yan eh. Saka mas Alam mo yun? mabango. Oo, mas mabango. Hmm. Ang ano lang, siguro ako, kung nalaman ko yon nung nalaman ko, pero parang na-manipulate ako eh. Yun yung, na-traitor ako nung kwento eh. Bakit? Kasi nung una ko napanood, bata lang yan. Oo, Tapos nga nung tama. nalaman ko na matanda, parang, hindi lang ako yung niloloko niya rin yung binibentahan niya. Niloloko niya Exactly. rin yung, diba? So, pero hindi nag-occur sa akin na kung 22 man yan, 24 man yan, okay lang gawin yun kapag okay lang gawin yun kapag okay lang na wasakin mo yung binibenta niya kapag Kasi, na yan eh, labas na yan sa jurisdiction mo baga. Mm. Ano na yan eh. Dapat either siguro tumawag ka ng backup. Alam mo yun, intimidate mo siya ng numbers. O kaya, Ay, oo. kausap. Diba? Wala bang backup? Ang ganda nun, ang ganda nun Wala. sinabi mo. Kasi, ang tagal ko nang iniisip eh. Bago tayo mag-recording, iniisip ko, okay, ako yung security guard, ako yung naka-assign doon. Anong gagawin ko? Tatawag ako ng police dahil may nagbebenta ng sampagita doon sa harap ko. So, parang, Oh. olat yun. Ang ganda nun sinabi mo na numbers. Pag intimidation, yun ang sigurong the best way to do it, no? Ayun din yung problema ko minsan sa mga establishment eh. Kasi parang, yung guard na nilalagay niya sa isang lugar, halimbawa, tas maraming pwedeng criminal element, isa lang. Tapos yung baril niya, wala pang bala. Yung batuta niya, ewan ko kung gagawin niya pag tinutukan siya ng baril, babatutain niya, 'di ba? Parang kawawa naman. Ang niyan, parang kung intention talaga nung management ng mall na wag bentahan yung harap ng mall nila, dapat mas seryoso sila dun sa nag-hire sila ng additional na security guard. Para hindi mag-isa yung tao na yun. Paano kung 6 yung nagbebenta ng sampagita? Paano niya gagawin yun? Talagang pinapwersa mo siyang pagkamali. Pero naaawa din ako doon sa ibang guard kasi may napanood ako before, siguro from a year or two ago. Ewan ko kung nakita mo yun. May isang security guard din na nagpa-practice ng maximum tolerance sa bata. Batang mga hamog to. Ito iba naman, binato siya ng bakal sa ulo. Ewan ko kung napanood mo yun, sa Hypermart naman yun. Ewan ko kung anong meron sa SM at manilig tumambay ang mga batang gala dyan eh. Pero, yun naman, naawa ako doon sa guard. Kasi literal pre yung, alam mo yung parang, mas mabigat na version ng number, yung old school na number sa fast food. Ibinato sa ulo niya pre. Ganun naman yung nakita ko dati. Kaya, buti hindi siya sa sa mga inasal. Babato sa kanya yung kahoy na parang malaking chest. Tutusok sa ulo niya. Tutusokin sa parang binato ng nung martilyo ng hukom. Ganun yun. Eto pre. Masakit yun. Hindi, siguro, di ba yung tanong mo na set up ba siya? Feeling ko, yung ibang mga security guard, hindi na set up nung mga nagbibideo. Na set up sila to fail nung mga bossing nila. Kung alam mo na ganun yung lugar, dapat
may iba kang approach. Hindi iaasa mo yung seguridad ng mall, yung entrance ng mall sa isang tao. Magkakamali siya. 'Di ba? Mapapwersa siya na maging extreme kasi isa lang siya eh, 'di ba? Mm. So dapat that may adjustment yung policy ng mall. Ayan Henry C. Para yumaman ka, makinig ka sa mahirap. Ay, patay Pero ka na pala. patay ka. Patay ka na pala. Sorry. Ay, nako. Pero ito nga yung parang bumabaliktad yung mundo ni Sampaguita Girl. Kasi medyo inulan siya ng tulong eh. Nung una, pinuntahan siya Oo. nung DSWD. Binigyan sila Mm. ng 20 mil. Binigyan sila ng 20 Wow. mil. Tapos, yun nga, sila Rosmar, nagpadala ng pera, etc. So, dumami na ng dumami yung mga tumutulong sa kanya. Kaya lang, ang tanong, pre, nalaman nga na matanda na si ate girl, si Sampaguita Girl. Ang Mm. problema, suot-suot niya is pang grade school na pang grade school na uniform. Uniform. At ang palusot is kaya daw nakapang grade school na uniform is dahil wala daw damit na sunugan. Kaya yung pang grade school na uniform ang sinusuot at ayaw isuot yung uniform ng college. Kasi nag-aaral daw talaga ng college eh. Parang Oo. yun ang hindi ko magets, pre. Matatanggap ko na suot niya yung high school uniform niya pero hindi siya nakasapatos. Pero kinumplete uniform, pre. So para sa akin dun pa lang may 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 pang may intention na magmanloko. may intent naman loko. So Oo. ano ba take mo doon sa ganun? Naalala mo yun, dati si Bayani Fernando, ang ginawa niya, sinabihan niya yung mga sidewalk vendor na mag-uniform. Maganda ba Meron ba yun? ganun? Naalala mo ba yun? Meron ba Oo, ganun? Di ko na matandaan yun. na magdamit sila ng maayos kapag nagbebenta sila. Hindi ko alam si Bianin Fernando yun, pero one time may nakita ko, dahil wala silang ibang uniform, kundi school uniform, may makikita kang mga matatanda na, sinusuot nila yung school uniform ng mga anak nila. Naisip ko lang, trabaho yun yung pagbebenta ng sampagita. Ngayon, kung part ng trabaho is magpawa para may mabenta yung sampagita, parte yun. Alam mo yun? Kumbaga part yun ng performance. Kung hindi ka nagtanong kung ako ginagawa ko yun may kaibigan ako ginagawa yun Natatanong ko, anong grade mo na, ganyan. Kung hindi ka nagtanong, hindi mo malalaman na college na siya, ganyan talaga. Ang nun, may intention to defraud nga siguro na maloko. Pero ang maloloko lang nun, yung mga may hindi nagtatanong, either yung mga wala talagang pakialam doon sa tao o kaya hindi, umalis ka na lang, bibigyan na lang ka ng pera, ganyan. Pero kung halimbawa, itignan mo yung tao na yun as a tao, parang, ilang taon ka na, ganyan, bakit ka nandito, ganyan. Malalaman mo naman maririnig mo naman sa boses na hindi elementary school yun Kumbaga, kung hindi lang natin, they work in assumptions, kumbaga. Tatrabaho sila ng inaasahan nila na hindi sila tatanungin. So, para hindi ka maloko, para mas maging informed yung decision mo kung bibili ka ba ng sampagita, magtanong ka. Kumbaga, nagpaloko, yun yung maikli. Nagpaloko ka Ba't di ka nagtanong? Di ba? So sa akin, wala. Parang, ang nainis lang ako minsan kasi kapag mahirap, ang taas ng standards natin para kung paano sila kikita. Wala na nga silang, kaya nga sila na kumakapit sa patali, may wala na silang magawa. Kasi wala na silang means. So halimbawa, pag may bata sa'yo nagbebenta ng sampagita, ang reklamo mo, bata ka bakit ka nagbebenta? Tapos nalaman mo, 22 years old pala. 22 years old ka pala Bakit ka naka-uniform? Tapos nalaman mo, scholar pala, nag-aaral pala siya ng scholar pala siya. Scholar ka pala Bakit? Di ba alam mo, ang daming, habang dumadami yung alam mo,
Hindi May ka tanong ka nawawalan ng palagi. puna. Parang Oo, hinahanapan hindi mo ka, ng butas. o hinahanapan mo ng butas kasi ayaw mong tumulong. Ayaw mo na Ah, lang gawin yung gusto nilang gawin, di ba? Diba? So kaya, ako, kaya lang ang problema ko dito. oh, Oh, sige, all good. All good. Dumiskarte ka sa buhay mo. Yun nga, yung yun mismo. ginagawa ni Sampaguita Girl. Diskarte ka. Kaya lang ang problema, Hmm. may tinatamaan Paano? ka. Kasi, Oh. ang in effect, tinatamaan mo yung trabaho ni Manong Guard na Oh. you're making his life extra hard. Kasi nga, imbes na sundin mo yung pakiusap niya, may nakita kong video pre, na bago Hmm. yung lahat ng gulo na yun, nakikiusap si Kuya Guard. Nakikiusap si Yun Kuya nga. Guard na Oh. na maayos, siguro napuno na si Kuya Guard. Pero again, Totoo yun. hindi pa rin warrant yun eh, para manira siya nung gamit eh. Yun nga, bossing. Yun nga sinasabi ko na dapat, kumbaga, inaalay na lang si security guard. Hindi siya binackupan nung management, di ba? Yan, oo. Kasi, Nayari si Kuya Guard eh. Naiwan siya sa ere doon eh, no? mm, mm. So, dalawa yung take ko dyan. Una, I'm Joelle, and I'm back. Did you miss me? I wouldn't call this a season 2, but rather just another era with more lessons, realizations, and thoughts from all the overthinking. And it's not just gonna be me this time. We'll have special guests, other POVs, para mas marami pa tayong masagot na paano kungs ng buhay to hopefully help you find the answers you're looking for. Tara, this is Joelle's podcast, Paano Kung. so dalawa yung take ko dyan. Una, kung gusto mong galingan yung trabaho mo, galingan mo siya, pero isipin mo pa din, kung nagtatrabaho ka ba sa isang lugar, natatayuan kapag may nangyaring masama. Lalo na kung ginagawa mo lang naman talaga yung trabaho mo. Tapos pangalawa, yung yung sa kay Sampaguita Girl naman, parang ang hirap kasi sabihin kapag sinasaway, hindi ako like sumunod tayo sa batas. Sumunod Oo. talaga tayo sa batas. Pero like kapag mahirap ka, anong mas gusto mo? Anong mas matitiis mo? Yung mapahiya ka dito sa security guard na to tsaka sa harap ng mga strangers sa mall? O yung wala kang madalang pagkain? Anong matitiis mo dun? Pero So, ang ganda diba? nung pero ang ganda nung sinabi mo kanina, Deadpool ah. Kasi kanina, yun nga, parang actually, ang pinanghahawakan ko kanina is yung fact nga na quote-unquote medyo nanloloko sila Sampaguita Girl. Dahil nga, pumuporma ng nakadamit and everything. Pero ang ganda nga nung sinabi mo na parang, ano yung term mo, may term ka na ginamit kanina, naghahanap tayo ng butas pag mahirap. Oo. Pero Samantala warrant ba yun? Warrant ba yun na porkit mahirap ka, pwede ka nang gumawa ng mali? Hindi ba sa natin akin, hindi ba natin parang binibend yung batas na kasi dapat 'di ba ang batas is parang pantay pantay-pantay sa para kahit lahat. kani-kanino. Oo. Ito yung masakit ah. Again pre, nagigets ko yung punto mo na nahihirapan na sila eh. Gagawa sila at gagawa ng paraan para mabuhay sila. Pero parang hindi ba parang unfair yun para sa ating medyo umangat-angat ng konti sa buhay dahil tayo lumalaban tayo ng patas. So medyo kikilitiin ko lang ng konti yung utak mo, Deadpool ah. Yung logic na binigay mo. Oo. Pag namin natin yung logic na yon, parang sinabi na rin natin na okay lang magnakaw dahil nahihirapan ka. Okay lang na mag-squat ka sa isang lugar dahil nahihirapan ka. Yun yung nakikita ko lang doon. Ito. May Kung wag sa tayong nakakaluwag-luwag, gawin natin yung extreme. Diba, merong isang politiko na Okay. para nakuha siya ng boto, nagpapanggap siya na mahirap. Hindi siya mahirap pa,
Pero nagpapanggap siya na mahirap. Sinasabi niya na mahirap siya. O galing sa hirap? Galing sa hirap o mahirap? Hindi, galing sa... Well, ganun din yan di ba? Di ba? Ano ka kahirap nun, di ba? Pero, hindi, ang ibig sabihin niya, alam mo na yung optic mo. Uy, bakit kayo inuubo ng ganyan? Anyway, pero kumbaga in a way, nanloloko ka din ng mga tao na ginagamit mo yung preconceived ideas nila para i-manipulate sila. Tapos gawin nila yung gusto mo. Ngayon, ang tawag doon kapag mayaman ka, pangangampanya. Pero ang tawag sa mahirap kapag ginagawa yon, panloloko. Iyon ang sinasabi ko lang, hindi ba lahat tayo in a way meron tayong hassle para magawa yung para makuha yung kailangan natin para sa ibang tao. Kung mali, tama yun, mali yung ginawa nung mahirap. Mali din yung pagiging professional squatter, mali din yung pero halimbawa, ganun nga, nanloloko ka para makakuha ka ng boto or nanlaland grab ka. Hindi ka professional squatter, pero kumukuha ka rin ng lupa ng ibang tao. Iba lang yung paraanan mo. Diba? Parang sa akin, kung ganun kataas yung standards natin ng moralidad para sa mga hirap na desperado, dapat i-apply din natin yun dun sa mga nakakaangat sa buhay, di ba? Uy, in fairness in fairness, latest to. Kanina, may nahatulan na medyo nakaangat-angat sa buhay. Nabalitaan mo ba yan? Ano sabi niya? Si Bistek, si Herbert. Ano daw? Nahatulan kundi hindi ko lang corruption yata. Tapos perpetually not allowed to hold disqualified from holding public office. Tapos 6 to 7 years yata in prison yung hatol sa kanya. Grabe. So in fairness, medyo tumatabla ng konti. Though tip of the iceberg pa lang yun. Tama naman. Sa bagay, yung huling na perpetually disqualified, hindi naman siya naging mayor uli ng Maynila eh. Sino ba? Sorry. Makati. Si Erap. Si Erap din ba? Si Erap Estrada. Perpetually disqualified na ba si Erap? Pero di ba nung pinardon siya ni Gloria, ang argument, pinardon na siya eh. Wala namang condition na di absolute pardon yun. Di tanggal pati yung accessory penalty ng Bakit ako nagsasalita ng ganyan? Hindi naman ako law student. Si Deadpool ako eh. Si Deadpool ako ngayon eh. Anyway, ayun. Tama naman yun. Sa akin lang, i-hold natin lahat, yung bawat isa, sa standard na gusto natin. Lalo na kapag, eto. Tama naman. Dapat nga hindi tayo nanloloko kahit mahirap tayo. Kasi minsan ang pinangahawakan na lang natin, kahit na naghihirap tayo, mabuti tayo ng tao. Diba? Pero kung yung lipunan natin, kahit anong gawin nga natin, magtrabaho tayo, may makikitang mali, mas lalo tayo matutulak na wala naman pinagkaiba kahit maging mabuting tao ko eh. Gagawin ko na lang kung ano yung makakapagpakain sa akin. Yun yung problema ko sa nangyayari kay Sampaguita Girl. Kasi, kung tutusin, nagtatrabaho naman siya. Diba? Ito pre, babalik tayo dun sa punto na may nasagasaan siya. Doon sa pagtatrabaho ni Sampaguita Girl, isa na namang mahirap na tulad mo, Deadpool, ang nabiktima. Si Kuya Security Guard. Pero, si Security Guard kasi may ginawa ring mali. Yun nga, is yung nanira siya nung paninda ni na para sa akin ay naging biktima siya ng isang malaking korporasyon na parang ako yung nag-utos sa iyo. 'Di ba? Ako yung nag-utos sa iyo, linisin mo. Nung ginawa mo yung trabaho mo. Nilaglag kita. Well, lahat naman ng sinasabi ko tungkol kay Sampaguita Girl, mag-a-apply din kay Security Guard, 'di ba? Ang taas ng standards natin para sa kung paano dapat gawin ng security guard yung trabaho nila. Pero sa dulo, pag may nangyaring masama, sila pa rin sisisihin natin. Hindi naman, di ba? Taas na standards natin pag kapwa natin mahirap. O kaya mas mahirap sa atin. Di ba ngayon sabi nila, hinihingan ng maximum tolerance si Kuya Guard? Pero ang sahod, minimum wage. Hinihingan nyo ng empathy.
Ano, hindi naman siya regular, 'di ba? Ano ba 'yun? Hindi nga. Uy, di ba, totoo naman, wala namang nagre-regular doon. Oo, kasi basically ano sila eh. 5 Dekontrata months sila lang doon sila, sa di ba? agent. Oo, bawal 'yun. O tingnan mo 'yun. Tingnan mo 'yun, men ha. 'Yun okay lang 'yun. Kahit na basically bawal 'yun, 'di ba? Pero okay lang 'yun sa paningin natin kasi trabaho lang para lang kumita yung SM, 'di ba? Pero di ba, 'Yun ang nakakasagasa talaga ng trabaho. pero ito, hater ako Yung ni Dudes, ah. contractually. Hater ako ni P. Dudes. Pero di ba yun yung isa sa ginawa Ay, ng term ni P. Dudes? Natuloy ba yun? yung ano, endo, yung Oh, end, endo. yung hindi ano eh. Hangga't nandyan yung ano eh, hangga't nandyan yung labor contracting, 'di ba? Ano pa din eh, nasa kamay pa din nung meron pa ring shield yung mga malalaking kumpanya na wag i-regularize yung mga manggagawa nila eh. Kasi hindi ano, dapat ma-regularize sila. Yung kay PDOTS ganyan eh. Dapat ma-regularize sila pero dun sa agency. Ganun. Hmm. Ay, sa Oo. agency. Putik. Oo, dun sa agency. Oo. Kaya yun, sa akin lang, yung guard talagang ano din, wag rin tayong masyadong mataas yung panghuhusga natin dun sa guard. Kasi, yun nga, una, naipit na siya dun sa sitwasyon na yun eh. Oo. Tapos, Actually naawa nga ako kay guard kasi hanggang ngayon parang hindi pa rin nakukuha yung side niya. Pansin mo, na-interview na't lahat yung buong pamilya ni Sampaguita girl. Nakapagbigay na sila ng statement. Ilang beses na sila na-interview. Pero wala pang nakakapag-interview kay Kuya Guard. Wala pa ako nakukuhang statement sa kanya. kasi ganun nga problema kapag may nangyaring viral sa Facebook or sa social media. Ang lagi nating hinahanap, sino yung bida, sino yung kontrabida. Pero pag sa kahirapan, men, pag sa mundo ng mahirap, walang bida kontrabida. Lahat tayo gustong mag-survive. Hmm. Diba? Pag nagkakabanggaan tayo, dapat, imbis na tanungin sino yung nagkamali, anong mali dun sa laro? Diba? Anong mali dun sa, bakit pinagbabangga yung interest nung isang mahirap na wala nang makain pa, na gusto lang naman kumita ng extra para makapag-aral. Dun sa mahirap, na gusto lang din naman sumweldo. Diba? Parang ang Pero nangyari kung kasi ngayon, 'di ba, ano? Parang ang nangyari ngayon, mahirap ang labanan na ngayon mahirap versus mahirap. Labanan nga talagang straight up na labanan na ng Sampaguita girl versus security guard. Oo. Ang nakikita ko dyan, men, para sila nasa face-to-face. Hindi naman sila mag-aaway, hindi naman sila magsasapakan kung hindi mo sila nilagay sa isang lugar na sa isang high stress na environment na talagang magbubungguan sila. So sa akin talaga panalo dyan yung SM, yung absuelto sila. Oh, wala kami dyan Wala kami dyan Yung guard yan, tsaka yung Sampaguita. Bahala na kayo. Pero yun. Parang yun, hinihintay ko nga na magkaroon ng parang rebuttal si SM. Parang ano ba naman na parang due to developments of new details from this aspect in everything we are rehiring or kaya lang ang may babato at may babato kasi kay Kuya Guard. Para sa akin, yun nga babalik tayo dun sa paninira niya ng ano paninira niya ng ng Sampaguita Irregardless kung bata man o ano, the mere fact na nanira siya ng merchandise is yun yung nagpatalo sa kanya dun sa punto na yun. Pero parang sa social media nagshi-shift yung nagshi-shift yung empathy kay Kuya Guard. Madami ng tao yung kumakampi kay Kuya Guard na sana daw mabigyan man lang ng konting tulong. Kasi kahit pa paano nawalan siya ng trabaho. Pero technically, nawalan ba? Alam ko nilipat lang ng pwesto yun no? Oo, parang dapat nga ilipat lang siya ng pwesto. Tapos dapat din ibahin din ng SM yung policy talaga nila. Either dagdagan nila ng guard dyan o o parang makipag-ugnayan sila doon sa tanod sa barangay sa paligid nila na ayaw na namin maulit to. Diba? Parang kayo na. Technically kayo ba, na. kanino ba jurisdiction yun, Deadpool? Yung lugar na pinangyarihan, parang jurisdiction pa rin ba ng SM yun? Kung sa tapat nila nangyari, malamang SM yun. Oo, SM yun. Pero kasi, ano yan
parang drug war yan eh. Kung ayaw mong may mapuruhan, makikipag-ugnayan ka sa lahat ng pwedeng umaksyon, 'di ba? Community centered dapat yung approach para walang masaktan. So kung gusto mo na maiwasan yung mga ganong sitwasyon sa SM, kahit pa private property yan, makikipag-ugnayan ka, barangay. Kasi ganito yung problema namin eh. Ayaw na namin mahirapan yung mga gwardiya namin, maulit yung nangyari. Tumulong na rin kayo. Bigyan namin kayo ng leather shoes. Dami kami yan. Pero tama ka, i-coordinate nila sa barangay kasi technically, yun yung silbi nun eh, no? Yun yung silbi nun. Pwede naman sigurong pumasok sa SM yung mga barangay tanod kahit naka-uniform sila. Diba? Boss, ano yan? Ilang katapat na din, GT? GC lang, men. Gawa kayo ng Telegram group chat. Pwede pa ba yan? Tapos kasama yung mga tanod at mga guards. Parang, guys, bibenta ng kampupot dito sa may pedicab. Pwede ba dyan? Ano naman, guys? Oo. Yun eh, parang ang laging sagot sa mga ganyang class conflict or conflicts sa mahirap at mahirap is communication, community, solidarity. Nasa isang bangka tayo, gusto natin kumita, ayaw natin mawalan trabaho. Imbis na pag-away-away natin, maghanap tayo ng team, hanapin natin yung paraan paano natin maiintindihan lahat ng partido. Tapos, paano tayo makakatulong? Diba? Actually, kanina, nakakasa sa akin, Deadpool. Nakakasa sa akin kanina pa, yung last part nung serye na to. Yung ini-interview yung nanay ni Sampaguita Girl, kung saan nadulas nga siya, na kaya, ang ending kasi, naitanong kay nanay na kung bakit pinapasuot pa rin sa kanya yung uniform na tas yun nga sinagot ni nanay na para mas kaawaan siya, para mas madaming bumili. Tas maririnig mo sa background sumisigaw yung anak na, "Wag ganun, nay, mali yun." Parang ganun. Kaya lang perfect kasi yung para sa akin yun yung pinaka-perfect na ang ganda nung sinagot mo, Deadpool, doon sa pagbibigay natin ng high standard masyado. Ang parang yun nga, ang babalik ako doon sa lugi nga ba tayo dahil parang binabali natin yung batas para sa kanila dahil mahirap sila. Pero yun nga, binabato mo rin yung mga nakatataas na nakakalusot din sa batas. Pero so, ang lalabas pala, Deadpool, kaming mga middle class lang ang lugi dito kasi sa amin lang ini-enforce yung batas. Deadpool. Oo, di ba? Kaya hindi ako nangangarap na umasenso sa buhay kasi dapat sumunod na ako sa batas. Exempted ako. Sasakay ako sa e-bike tapos magka-counterflow ako. Wala kayong pakialam. Joke. Hindi, ang lugi naman palagi sa atin yung middle class kasi tayo yung sinasabi na bumaba. Kami lang, Deadpool. Lower income kay. Ayaw nga pala, no? Sorry, mahirap ka, Deadpool. Mahirap ka, Deadpool. Na-out of character. Oo nga. First time ko eh. First guesting ko pala, guys. Sabihan nyo si Mark kung gusto niya ako uli, Si Mark kung gusto niya ako uli, Pero yun lang. Lugi. Sa akin, panindigan natin yung pagiging middle class imbis na magalit tayo sa mas mababa sa atin. Magalit din tayo sa mas mataas sa atin. Magalit tayo sa lahat. Kasi parang ang ending, lagi ko nakikita sa Facebook kaming mga middle class ang laging lugi. Kami tayo nagbabayad ng tax. Nagbabayad din naman yung mga mayayaman. Pero nagbabayad sila ng tax. Nagbabayad din yung mahihirap. Pero ito. Nagbabayad yung mayayaman ng tax. Pero hindi ganoon kasakit sa kanila na magbayad ng tax. Kasi parang yung binabayad nila na tax, yun yung parang disposable na parte ng income nila. Samantalang tayong middle class, yung binabayad nating tax, yun yung mga pera na kung nasa atin, ang laking bagay ng mararating nun.
Ilang percent ba? parang 20% ba? 30% yung binabayaran natin tax? Di ko alam, di ako law student, si Deadpool ako eh. Pero ito ano ko dyan, bars ko dyan, meron akong bars dyan. Ang mahirap magbabayad din ng tax. Nakalagay pa nga sa resibo yan, bawat grocery natin na bibili tayo. Ito yung VAT na binayaran mo para sa Pansit Canton, para sa bigas. Oo. Bigas yun at Pansit Canton, ha? Pero, yung mga mayayaman, may paraan para huwag magbayad ng buwis. Mga loophole, may mga mayroon silang Tax avoidance. Tax avoidance. Pag malaki kang kumpanya, pwede mo ipasa sa consumer yung ano mo. Ang mahirap, wala nun. Ang mahirap, laging nasa resibo kung ano yung buwis mong binayaran. Diba? So sa akin, wag tayo magsumbatan. Sumunod tayo sa batas dahil dapat tayo sumunod sa batas, hindi dahil nagbabayad tayo ng buwis. Lahat dapat magbayad ng buwis, di ba? Yung fair share mo. Ang ano ko lang, ang masakit lang, siguro, nakakaintindi naman ako sa mga middle class. Kasi palaging gusto ng mahirap maging middle class. Gusto ng mga mayaman mag-appeal sa middle class. Pero yung mga mayayaman naman, hindi naman sila sumusuporta sa mga polisiya na makakagahan sa middle class. Yung mga mahihirap naman, parang ang lagi nilang gustong gawin, o hindi naman lagi, pero ang default lagi is ang default lagi na binibigay sa kanilang option is manghingi ka dun sa mas may kaya sa'yo. Diba? Kung binigyan nyo kami ng trabaho, di mas, sa mayaman kami nakuha ng pera. Diba? Akala ko the whole time magiging magaan lang to, pag-usapan lang natin yung away nung dalawang mahirap. Pero ang ending, parang ako bilang middle class, nasaktan lang ako na parang ang ending, tayong middle class yung sasalo ng lahat. Kasi tayo nga bayad ng tax yung mga middle class. Pero hindi tayo nakakatanggap ng ayuda, hindi tayo nakakatanggap. Parang ang focus lagi sa mga mahihirap. Doon hindi mo rin naman sila masisisi kasi mahirap sila. Yun nga eh. Ako din, dati may nagalit sa akin kasi kumukuha daw ako ng akap, kumukuha daw ako ng ayuda, kumukuha daw ako parang, kung papipiliin mo ako kung akap o sweldo, gusto ko sweldo. Kasi sweldo buwan-buwan. Akap minsan. Member ka na ba ng Tupad, Deadpool? Ha? Member ka na ng Tupad? Ayoko ng Tupad kasi cash for work yun eh. Mag-work pa din ako. So, ang gusto ko, makakapulot lang ako 100 araw-araw. Goods na ako nun kasi 700 a week yun. Natutuwa ka bang kausap ako? Magpapapicture lang, no, Deadpool? Papapicture lang, pwede nang kumolekta, no? Ayaw nila magpapicture sa akin kasi maasim daw ako. Sige na nga, Deadpool. Di ba, Deadpool, naggagawa ka din ng mga show? Oo, men. Wala ba tayong comments? Well, next time. Ayun nga pala, buti sinabi mo yung comment na wala sa isip. Oo, kasi song-song na ako sa boses ko eh. Eto, punta natin yung mga comment dun sa page ng Machong Chismisan with regards dito sa topic na to. Kasi tinanong din natin yung mga sa page ng Machong Chismisan. Ito nga, sabi ni Romil Pasca, so far, sa mga lumalabas na di umano'y facts about sa kanila, walang kinalaman para sa akin ng background facts nila. Ang nakikita ko lang ay isang matigas na ulong ambulant vendor at isang maikling pasensya at namimisikal na security officer. Both ay may mali. Legal side, vowsy ang kalaban ng security officer na nakita na nanira siya ng property. Maximum tolerance dapat ang trabaho niya na di niya nagawa ng maayos. Yan ang masakit na katotohanan. Lugi yung security guard. Parang, in essence, sinabi niya lahat ng gusto ko sabihin. Pwera lang yung part na binaril mo, Deadpool, which is, yun nga, yung tinawag niya kasi na matigas yung ulo ng ambulant vendor. Dito papasok nga yung pagbibigay na naman ng matataas na standards dun sa mga mahihirap ba, Deadpool? Sinabi ko lang naman yun, hindi para i-justify yung pagbali sa mga batas. Pero pag unawa lang, 'di ba? Again.
Ang ganda yun yung pinakasagot sa hinahanap ko sa'yo. Mas pag-unawaan, mas bigyan ng konti lang. Ibig sabihin, huwag palampasin. Pero mas bigyan lang ng konting leeway. Yun ba yung sinasabi mo, Deadpool? Huwag palampasin, no? Oo, kasi like, ano yan eh, parang bigyan mo rin ng opportunity yung mga tao na sumunod sa batas. I-enforce mo. Pero unawain mo na meron at meron. Hanggat merong mahirap, meron at merong ambulant vendor. Kaya mangyayari yan hanggat hindi mo inaano yung nilulutas yung mga mas malalim na problema. Kumbaga, ganun talaga eh. Kapag nabali nila yung batas, kailangan nila parusahan. Pero, huwag ka tumigil dun. Tanong mo, bakit? Ba't mas gusto nilang isugal yun, di ba? Tama. Tapos baka yon mahinganyo kung mas tumulong. Siguro ganun nangyayari dun sa mga tumutulong kay Sampaguita Girl, na-realize nila, nga no, bakit ganun? Ba't kailangan, kung nag-aaral na siya, ba't kailangan niya pa magtrabaho? Okay, parang si Rosmar ka lang din. 5 months ka nang hindi na pag-uusapan sa social media, kailangan mo nang sumausaw, katulad ni Rosmar. Kilala mo si Rosmar. Ganun ba yan? Oo, pre. Na-predict ko eh. Nag-uusap kami nung misis ko na isang araw, sabi ko, parang mga 5 months nang walang balita kay Rosmar. Expect mo nagagawa na yan ng balita in a few months. Ayan, sumasali na nga siya dun sa balita. Ang huli niyang ginawa, nagpunta siya sa ER para magpa-ultrasound. Saka ito nga, nakisaw-saw siya dito kay Sampaguita Girl. Ito. Next comment natin. Si Kuya Shane. Ang mali lang yung sipain at sirain yung paninda ni ate. Pero hindi ko alam yung side ni Kuya Guard. Para sa akin, hindi sinipa ni Kuya Guard eh. Yung pagsipa niya, is inamba niya in defense dun sa palo. Yun din ba yung nakita mo? Pinapalayo niya. Ang ano kasi parang nagiging UFC na siya eh. Parang ito mali yung moves niya, yung reflex niya na ganyan. Parang ang ano pa rin yan. Excessive force ba? Ganyan. Ito, sabi, pagtindahin ng Sampaguita si Rosmar sa Commonwealth Avenue. Sabi may kinoment si Gold eh. Di pa napapanood ng tao si Esther sa Orphan. Sino ba si Esther sa Orphan? Di ko pa yata napanood nga yun. Ito yata yung siya, parang nagpaampon siya sa isang pamilya, pero totoo matandang babae na siya. Meron lang siya sa kanya. Uy, nagkunwari siyang yun pala yun. Okay. Ito. Galit, ang niyan, galit kay Sampaguita Girl, si Gold kay Sampaguita Girl. Ito. Sabi ni Jeffrey Garcia, lagi daw siya nadaan sa Mega Mall. Kahit school vacation, may naka-uniform na nagtitinda dyan. Kaya nga, at a certain point, alam mo na hindi talaga sila estudyante. Uniforme na lang talaga na yun na nagbibenta ng Sampaguita, di ba? So, loko pa rin ba yan? Oh, wait lang. Ayan, pakibasa yung, may comment si Masahiro Nyoka, Deadpool rin. Nakikita mo ba? Oo, ang comment niya ay may isang Reddit post na kinontra to. First na kontra is hindi siya January nangyari, December pa daw ito. Second is yung student daw, yung unang nanakit at self-defense na lang yung ginawa nung SG. Kasi pinagpapalo daw ng student. Yun nga yun din talaga yung ko sa video Kanina pa yan nangyayari. May naglabas na ng camera kasi nag-escalate na yan. Diba? Ayun, tama. Kasi hindi magse-set up ng camera yun kung walang nakita yun in the first place no. Napakaswerte lang naman nun kung ganun nga yung nangyari na naka-on yung camera. Ay, nako. So like, ito. Si Bonfacio. Sa SG ako, medtech scholar yung Sampaguita Girl pero nakasuot ng uniform na pang high school. No one asked her why she wore that uniform. Someone did ask the answer, did ask and the answer was, ang sabi pambahay na daw niya yung senior high uniform niya at hindi daw niya sinusuot yung college uniform niya. Isn't that fishy na ipangbabahay mo yung uniform mo na hindi PE uniform? Well, doon talaga nagfi-fixate yung mga tao, no? Doon sa the fact na naka high school uniform siya. Well, ako lang ba 'yon, yung non-issue siya? Parang, nung una naging issue sa akin kasi nga, yun nga, parang may intent naman loko, pero
maganda kasi yung ni-raise mong issue eh. Kaya parang sa akin, forgiven na siya. Ayan, Deadpour, may comment si Aling Leonie. Nandyan sa nababasa mo ba? So, sa chat, Oo. sabi ni Aling Leonie, na top contributor, ilapag muna yung buong video. Tama, pasend. Sabi nga ng mga kaibigan ko, pasend. Akala ko, nung nabasa ko yun, nakala ko may bagong scandal na naman tayong... Oo. Eto, si Eman, si Manong Guard pala daw ang tunay na ama. yun yung inaabang ako na ano na maalaala mo kaya plot twist eh. Kung magkamag-anak ba talaga sila. Ito yung last comment natin, si Alvin Coryo. Kay guard ako dito. Now that we know that the girl is 18 years old. Kasi nga, nag-iba-iba, 18, tas naging 22. Babae, scholar daw sa isang school. May alam na siya kung ano yung tama at mali. Yung unang part ng video, nakaupo siya at di pinapansin yung guard. She's standing her ground in an act of defiance. Then, sa pagsipa ng guard, tingin ko natural reaction niya yun to create distance. Ayun, yung sinasabi ko kanina. Natural reaction niya yun to create distance from himself at yung babae kasi sinasapok na siya. Kaya wala namang masama na dumidiskarte sa pera, especially kung kapos ka. Pero parang pero may tamang paraan at lugar para gawin yun. Yun yung punto ko. Na sige, dumiskarte kayo. Yun nga, yung sabi mo, Deadpour. Mag-costume ka kung gusto mo. Kung yun yung mas lalakas ng yun yung diskarte mo. Pero ng show eh. Pero may tamang paraan at lugar kung saan mo gagawin yun. Ang problema, ginawa ni Ate Girl Sampaguita Girl doon sa lugar na teritoryo ng SM. Pero ang babalik kay Kuya Guard is nanira siya ng gamit. Ikaw, ano bang final say mo doon? Para bago tayo magsara, Deadpour. Anong final say mo dito, Deadpour? Ang sa akin lang kakampi team. Wag tayong palaging maghanap ng kung anong team. Lang tayo, unawa tayo na kapag habang mga tao desperadong may makain, mataas ang presyo ng bilihin, may mangyayaring hindi maganda. Kaya tayo kung nasa posisyon tayo tumulong lang tayo. Pero kung ang sigurado ko walang natulungan yung puro tayo reklamo tungkol sa mahihirap samantala yung mayayaman pinapalusot lang natin. Tama. Ayun. Ako yun ang tunay na macho. Pero ako ang pinakamalungkot nga dito, parang ang ending naging away ito ng dalawang mahirap. Napipilitan tayong pumili kung sino yung mali doon sa dalawang mahirap. Yun lang yung mali dito. Ay, nako. Ang bigat. Pero dahil sa bigat nito, kwentuhan mo na lang ako, Deadpour, tungkol sa mga mabibigat na show na gagawin mo. Ay, si Segue na yun. Sobrang professional host. Sa February 15, merong post-Valentine show sa Classified sa BF Homes Resort sa Muntinlupa. Ang tawag mo sa mahihirap ba dyan sa Muntinlupa? Ha? May mahihirap ba dyan? Parang walang mahihirap dyan eh. No? Walang mahihirap kasi merong bayad yung ticket, 'di ba? Doon tayo sa Wasakan ng Puso. Ang headliner namin si Emil Buenaventura at si RA Asyam ng Pinas Acuzar. Tapos i-follow lang dito niyan. Meron din akong show sa abangan nyo sa Rose Battle PH. Kalaban ba si RA? Kalaban ba si RA? Ay, ang manok ko doon si Ben Buenago, ang kalaban niya yata si Josh Banyas, pero hindi niya naman kilala yun, walang kwentang komedyante yun. Ako naman mag-exhibition. Meron lang akong may 5-minute set lang ako sa second leg. Sa unang leg ang maglalaban na exhibition si Roger Naldo, tsaka si One Hand Gamer. Ay, oo, yung Battle of the PWD. Oo, men. Ang premiere yata original na PWD kasi peke. si One Hand Gamer, may tanong ako. Si One Hand Gamer, paano nagtetebats yun? Di ko alam kasi feeling ko One Hand Gamer lang yung pangalan niya kasi umuutang siya lagi sa loan app. Kasi di ba isa lang yung kamay niya? So paano niya hawakan yung cellphone?
Pag gusto may paraan, men. Nagtanong ka pa. ako pre diyan sa leg na kalaban si Buenago ang pinaka gusto ko diyan na manalo. Oo, halata nga kasi kabisado may apelyido niya eh. Ang hirap. Pare medyo tongue twister yung pangalan kasi ni Bin Buenago eh. Ikaw naman eh. Medyo mahirap i-pronounce. Sige na nga. Oo, sabihin ko sa kanya. Pero doon sa show na ano, yung sa Pag-ibig, nandun din si Jasper ng 25% podcast, 'di ba? Oo, pinapakinggan ko lagi 'yan. Si Jasper ang kaibigan kong vegan. O teka, speaking of Jasper, batingin ko lang yung mga ibang kaibigan nating podcast. Nandiyan yung Backtrip Podcast, yung Tigas Tito Podcast, Pinoy Memeology Podcast, yung 25% Podcast, nakasama si Jasper, yung 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, yung Funboy Chronicles Podcast, yung Hobby Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, yung Tatayhood Podcast, saka syempre yung Kislot Chronicles Podcast na yung mga nandito ngayon sa Pinas na pakalat-kalat. Pag nakita nyo yung mga host ng Kislot Chronicles Podcast, magpa-picture kayo sa kanila. Tapos, shoutout din tayo doon sa mga Patreon natin. Nandiyan si Darwin Busuego, si Jun Magpuyo, si Jimbo, si Camille Serio, si JM Kayabyab, si Marge D, si Joey and Marivilla, saka si Hobby Podcast. Saka thank you ng marami sa Kitorific PH, pare. Pinadala na ako ng Kitorific PH ng sandamakmak na food products. And Deadpool, alam mo ba ko ilang pounds na nalus ko magmula nung nag-start ulit ako na hardcore na magpapayat? Ano? Nakalose na ako ng 15 pounds. Malaking tulong dyan yung Kitorific PH. So kung nasa Manila kayo, check out nyo lang sila sa Grab PH, nandyan sila. Or check out yung Instagram page nila, Kitorific PH. Tapos syempre, maraming salamat sa patron ng mga Patreon, si Len Mackenzie, sa pagmamahal sa halos lahat ng Pinoy podcast na nandito sa social media ngayon. Kung nagustuhan nyo aming podcast, pwede nyo kaming follow sa Spotify at sa social media pages namin. Showbiz Bro sa lahat ng social media platforms. Para sa Machong Chismisan naman, Machong Chismisan sa lahat ng social media platforms. At kung marami kayong pera at gusto nyo kaming supportahan para makagawa pa kami ng maraming content, pwede kayong mag-subscribe sa aming Patreon, patreon.com/machongchismisan. Deadpool, may social media ka ba na gusto i-promote? Yung mga idol mong komedyante? Pa-follow po yung si Vin Buenaagua at Buena Agua Vin. Tapos, Galingan Mo Naman Podcast. Galingan Mo Naman Podcast. Tuwing kailan nga naglalabas ng episode yung Galingan Mo Naman Podcast? Tuwing Lunes. Yung episode nila ngayon tungkol sa pagiging malungkot and pagpunta sa nature. Yan. So check out nyo yung Galingan Mo Naman Podcast. Pagkatapos ng Machong Chismisan, play nyo na kagad yung Galingan Mo Naman Podcast. Ayos At yan mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama po natin ang pinakamalupit na mahirap sa balat ng lupa, si Deadpool, na laging nagsasabing, ang tunay na macho, hindi macho pobre. At ako naman po si Mokoy Para, your showbiz bro, na laging nagsasabi, lagi nyo tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.